Ba, talaga mga kalupa, oh. Yung tubig natin dito sa baba, oh. Pantay kalsada, yan, oh. Yung aming kalsada sa gilid ng ating bukid, oh. Talagang pantay sa ilog na aming outlet, oh. Sabi, napakalakas pa talaga ng ano, samantalang ito ay kagabi pang hindi masyadong umuulan. Lalo na siguro pala ito kahapon dahil hindi tayo nakasilip dito kahapon at saka kamakalawa nung kalaksan ng ulan. Baka mas malalim pa, pero ngayon, oh, kalsada natin, oh. Umaagos. Pantay, lampas ilog pa nga ang tubig, ayan, oh. Yung ating kanal, oh, kahit hindi nga sarado yung ating dam dahil baha, yun. Yung ating bukid na ito, tingin ko malapit ng anihin pag uminit pa ito ng mga ilang araw, mga siguro mga 5, 6, 1 linggo, mga matagal na 1 linggo, anihin na to. Kikimpo lang tayo ng magandang panahon. Yung katabi ko, nahigpapa, oh. Yung nga sinasabi natin, oh. Depende po sa variety ng palay, oh, hanggang doon sa kanya, yung karabig ko, oh. Kasi yung variety ng palay na ito ay RC18, malambot ang puno, kaya hindi tayo tumatanim ng RC18 pag tagulan, eh. Yung katabi natin, oh, yun hanggang doon, higpa yung kanya. Itong atin ay 707, inbreed na semi-hybrid. At yung malalaki nga yung uhay, yun nga sinasabi natin. Medyo humilig lang siya pero hindi man nagpate, ang totoo niya na hinog na. Yun nga, medyo mayroong ipa. Dahil sa pula niya yung panlalabas, halos sa mahigit 3 linggo nang umuulan. Hintay tayo ng siguro araw, siguro matagal na 1 linggo siguro dito, anihin na ito. At buti nga po kahit pa paano, kahit may bawas na nga ng daga, ayan, oh. Doon yung mapupuna, dumalang yung uhay dyan sa bandang yan. Lalo na doon sa portion sa baba. Binisita ko ng 1 linggo, 3 hila yung medyo talagang malaki ang bawas ng hayop. Wala magagawa. Okay na rin lang yan kaysa naman nahigpa pa. Dahil nga ng ganito nga panahon, hindi natin pwedeng sabihin ang kalamidad kapag katagulan. Yun ang totoo. Yun po ang pagiging risgo ng tag-ulan sa ating mga magbubukid. Dahil hindi natin pwedeng ma-expect na laging bibigyan tayo talaga ng magandang panahon. Lalo higit, sa panahon ng ganitong June hanggang October. Minsan pa nga, mayroon pa nga bagyo pa nga ng November and December. Pero sa mga panahon yun, nakaani na tayo ng mga November. Kaya ang critical talaga ay ang September. Dahil ito yung panahon na halos lahat ng palay ay nanlalabas. Kaya ito, ikinagugulat ng ganitong kasing malalakas na pag-ulan. Walang problema yung bagyo na may hangin na medyo pero pangit pa rin yung malakas ang hangin dahil nakakapagpahigpangan ng mga palay na nalalabas. Ang laging ang panalangin kapag ganitong September, lalo't nalalabas na nga ang palay ng aming mga magsasaka, ay huwag namang ulanin. Pero hindi pwedeng matupad kara-karaka yung ganong klase ng dasal dahil tagulan nga po yung panahon ng September. At sa oras pong ito mga kalupa, ito na yung sitwasyon ng ating palay. Maganda sana yung uhay ng ating 707. Kaya lang yun nga. Dinagaan na, pinaspasan pa ng ulan, di nagkaroon ng maraming ipa, medyo maipa. Ganun talaga. At lagi nating naranasan ko pa nga dati nung panahon ni Quinta. Ay may 8 hektarya, 80 ang ani. Ay, bagay matagal ng panahon yun. Pero ngayon naman kahit pa paano siguro naman makakabigas. Kahit pa nga sa oras na to, ultimo karsada ay baha. Yan mga kalupa, normal na experience yan ng ating mga maglulupang kagaya ko po na may mga ganito kapag tag-ulan. At sa oras na to, ito ang bagong sitwasyon ng habagat pa lamang na nangyayari dito po sa area po ng Occidental Mindoro. Magandang araw mga kalupa.